Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar. Ito po ang aking Day 129 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos? At ang topic po natin ngayon ay goodness. Sabi po dito, yung concept na goodness, God's goodness means that He is the ultimate standard of what He is right, beautiful, and worthy of praise. Everything He does is good, even when we don't fully understand it. His goodness is not just a part of who He is, it is His very nature. Because God is good, we can trust Him in every situation. At ang Bible verse po tumatagpuan sa Psalm chapter 34 verse 8, Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sa Tagalog po, tingnan mo at lusapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. At ang teachings po natin ay number 1, God is eager to share His goodness to us. Ito po, parang sinasabi po dito si God, parang hindi siya tawag dito, parang gusto niya talagang hindi lang siya nakontento na gusto niya turuan talaga, eager talaga, as in parang kumbaga eager, parang nagigil siya na turuan tayo na sa kabutihan na meron siya. Gusto niya i-share kung ano yung kabutihan na meron siya na gusto niyang gawin din natin para sa ibang tao. And number 2 po, humans are eager to reject God's rule. Ito po, syempre, di ba, parang sa ating mga tao, syempre, we are human being. Parang di ka sa ating mga tao na maging makasalanan kasi nga nature na natin yun. Pilit natin i-reject yung katuroan ng ating Panginoon, yung rules niya, kumbaga, yung salita niya, which is yung Biblia, na hindi natin alam na parang puspusan talaga na ginagawa ng ating Diyos na gusto niya mapabuti tayo, pero tayong mga tao na likas na sa ating mga makasalanan reject natin yun, na which is dapat hindi, kasi kung gusto natin mapabuti, dapat mas gusto natin sumunod sa Kanya kaysa i-reject yung rule niya. And number 3 po, God's goodness and God's rule are inseparable. Ito po, kahit i-reject naman natin ito ng ulit-ulit, or kahit ayawan man natin ito or itaboy, inseparable talaga to yung kabutihan ng ating Panginoon at yung role niya. Hindi natin siya matatakasan kasi nga inseparable siya. And ang application naman po natin yung number 1, embrace the rule of God. Ito pa, i-embrace mo natin yung katuroan ng Diyos, yung rule niya, na maging way tayo sa ibang tao na mas mapalapit sila sa ating Panginoon. And tayo rin, di ba, minsan kasi may time na parang, kunwari, may problema tayo, di ba? Parang feel natin hindi niya tayo tinutulungan, parang wala siya, parang natin siya nararamdaman, pero mali pala, kasi parang yung problem na binibigyan niya sa atin minsan nagiging lesson lang yun sa buhay natin, na gusto niya maranasan natin yun para mas tumibay din tayo sa sa challenges ng buhay. Kasi di ba hindi naman puro dito sa mundo na parang hindi naman puro kaginhawaan lang. Siyempre may mga pagsubok rin na tayong mararanasan, pero it doesn't mean na hindi natin siya kapiling, na talagang sinusubok lang tayo ng ating Panginoon. And number 2 po, experience the goodness of God. Ito po, kasi may experience mo lang to, di ba, parang pag ka talaga sa Kanya, parang pag ka sa Kanya, parang pag nagpupuri ka sa Kanya, may experience mo talaga yung kabutihan ng ating Panginoon. Pag nagpipray ka, gano'n, pag nagbabasa ka ng salita niya, syempre, ang balik niyan sa'yo, mga blessing na nag-uumapaw na minsan, di ba, kahit hindi natin hilingin na kailangan natin, pero dahil nga kilala na tayo ng ating Panginoon, binibigay niya na agad kasi alam niya kung ano yung kailangan natin. And lastly po, extend the goodness of God to others. Ito po, parang pag parang para siyang give and take sa ibang tao, kasi kunwari naranasan mo yung goodness sa ating Panginoon, parang i-share mo siya, parang ikaw din yung magiging way sa ibang tao para din maranasan nila yung goodness ng ating Panginoon, which is naranasan mo na. Parang dapat hindi ka maging selfish pag yung time mo na parang yun na, parang pag pinagpapala ka ng ating Panginoon, dapat marunong ka rin mag-share sa kapwa mo, kasi ayun naman tinuturo niya sa atin, diba, na parang huwag tayong maging maramat lalo na sa kapwa natin, diba? Kaya nga, diba, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, parang ganoon din yung ginagawa mo sa kanya. Kaya dapat, sabi nga niya, mahalin mo dapat yung hindi ka mahal-mahal na kahit mahirap. Kahit, diba, nasa Bible na kahit kahit may ginawa sa yung masama, or
nakagalit mo, ganun, kailangan mo pa rin patawarin at mahalin na, which is mahirap, pero dahil sa ating Panginoon na kung gusto talaga nating sumunod sa Kanya, gagawin natin yun kahit mahirap na kailangan natin i-embrace yun yung natin, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo at huwag nyo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.